I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Amen. So, tayo po'y magsisimula na. Amen. Praise God, praise God. Hallelujah. Good morning po sa lahat. Amen. Kala ko tulog pa kayo eh. Yan. So, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So, salamat po sa pagdalo ng bawat isa. So, good morning. Good morning. Tayo po'y aawit, tayo po'y kakanta. We will listen to the Word of God for today. Okay? So, malayo po kayong umawit, mag-praise, magpuri sa Kanya. Ano mang gusto mong idulog sa Panginoon sa oras na ito. Idulog mo. Amen? Amen. So, ang mga gagamitin po for today, ang ating pong IP, Mami Knights, ating pong worship leader, si Ate Apple, ang ating pong Word of God, si Kuya Joe, Thanksgiving and Testimony, Kuya Marlon. TLO, Ate Princess, ang ating pong closing prayer, Ate Nina. Amen? Amen. So, yan po yung ating workers for today. Please be guided na lang po. So, tayo po'y tumayo. Come on, let's start. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo magpuri sa Panginoon. Tayo manalangin. Salamat Lord sa araw na to. Thank you Lord sa iyong kabutihan at dinala mo kami dito sa lugar na to. Lord, thank you for although na may mga nangyayari sa aming paligid, O Lord. Andito kami na healthy just because of you, O Lord. We are strong because of you, Lord. Thank you Lord for knowing you at lahat ng mga ang strength ay kinukuha namin sa iyo and we hope in you, O Lord. Salamat sa buhay namin, Lord, sa panibagong umaga, O Lord. Thank you sa lahat-lahat at sa nagdaang mga araw, Lord. Salamat sa for keeping us safe, O God. Thank you so much, O Lord, sa aming buhay na binibigay mo sa amin. Lord, sa umagang ito, andito kaming lahat, Lord, upang kami ay magpuri at makinig sa iyong salita, O Lord. Thank you so much, O Lord, sa mga kapatid na mamumuo ng worship service ngayon. Bless them, O God, at bigyan mo sila ng wisdom para lalo ang aming Pastor Joe na magbibigay ng message o maghatid sa amin ang iyong mga salita, O Lord. Buksan mo ang aming puso at aming isipan upang maintindihan namin, O God, at maipamuhay namin ang iyong mga salita, Lord. Bago ang lahat, O Lord, linisin mo po kami upang kami ay karapat-dapat na humarap sa iyo. Linisin mo kami sa anumang bagay na hindi karapat-dapat, O God. Thank you, Lord, for being so kind and faithful to us, na kahit makasalanan, O Lord, hindi mo kami pinapabayaan na patuloy na nagkakasala at patuloy mo kaming nililinis at tinuturuan ang dapat namin gawin, O Lord. Salamat sa mga kapatid, O Lord, na mamumuo ng music, O God, at ang mamumunaw na si Sister Apple. Lord, ang aming praise songs, O God, dinggin mo at we are very glad to do it, and kahit man, Lord, ay hindi namin kaya to the best, we will do our best just because of you, O Lord, to naiparating ang mga kanta para sa iyo, O God. Lord, ang mga kapatid na magbigay ng patutuo ng iyong kabutihan, O Lord, ang kapatid na magbigay ng who will enlighten our minds for the tithes and offering, O Lord, at ang mga kapatid na iba na who will comprise this service, O Lord, bigyan mo sila ng karunungan at hanggang matapos ang aming worship, O Lord. Ganon din, Lord, ang aming safety dito sa lugar na to. Nandiyan ka lang, O God, para
You have to protect us, O God, at hindi magambala ang aming gawain, O Lord. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes. Amen. Psalm 18:2 said, "The Lord is my rock and my salvation, my fortress, my deliverer, my God, my rock, in whom shall I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold." Amen. Yes, oh God, we will praise you. We will glorify your name today. Let's declare the name of Jesus.
Patuloy po natin siyang papurihan. Let's declare the name of Jesus. In John 1:4 says, "In Him was life, and the life was the light of me." Amen. So, wala po kami magagawa, O Lord, without you, Panginoon. Hallelujah. We are nothing without you, O Lord. Hallelujah. We praise you today. Tinataas po namin ang iyong pangalan. Hallelujah, Lord. Your name. Hallelujah, Jesus. We will always call your name, Jesus. In times of trouble, in times of storm. Hallelujah, we will always praise your name, lift up your name, because you are above everything. Your name, hallelujah, Jesus. Let it be Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise your name. We call it your name, oh Jesus. Let it be Jesus, the first name that I call. Let it be Jesus, my soul inside us all. I'll never need another. For me,
praise you, Lord. We continue to lift your name. Your name above all names, hallelujah. We will glorify your name, Lord. You deserve the glory. You deserve the adoration. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. Come on, let us sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Yes, God.
So Lord, we thank you, Lord. Come on. And give a clap of hands and praise Him. Hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah. We praise your name. Oh, we praise your name. Oh, we praise your name. Oh, we praise your name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We praise you. We magnify your name. You are worthy. You are worthy, oh Lord, in our lives. You are worthy. Tell Jesus how worthy He is. Tell me, speak up how worthy, how you are blessed, how you are blessed, how you are blessed today. You have to speak up and thank Him. Kahit sa oras lang na to, you have the chance to thank Him today. Amen, 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 amen. Hallelujah. Thank you, Father. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa Panginoon at nararanasan po natin ang kagalakan na pinadadama sa atin ng Panginoon at mapalad po ang bawat isa sa atin dahil binigyan po niya tayo ng pagkakataon na makapagpasalamat at makapagpuri sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga kagalakan na inlalagay niyo sa aming mga puso. Tunay nga po na kagalakan ang mapapurihan ka sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa patuloy mong pinadadama sa amin na tunay nga po na mga anak po niyo kami, O Diyos, na patuloy na ibinibigay ang mga biyaya, kaligtasan. Inlalagay po niyo kami sa mga safe na posisyon isa pong karangalan na makapagpuri sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat. Sa kabila po ng aming mga karamihan, O Diyos, nariyan po ang inyong kamay upang abutin kami, Panginoon, at dinggin ang aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat, Diyos. Patuloy ko po, Panginoon, tinataas ang gawain ito, O Diyos, na gawain para sa iyo, Panginoon. Na ikaw lamang ang aming mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. Sa mga nalalabi naming buhay na ito, O Diyos, sa inyo lamang po, Panginoon, ang kapurihan na aming gagawin, Panginoon. Kaya po, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito na ikay aming napapapurihan na paglilingkuran sa aming buhay. Kaya po ang lahat ng pasalamat papuri ay tangi sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Masyadong isa
pong kagalakan na makapiling namin kayong muli, mga kapatid. At salamat po sa Panginoon at ako'y nakarating dito. At ako'y nag-stay sa Riyadh. At hindi ko rin akalain na ganito po tayo karami. At welcome po sa bawat isa sa atin. Ako rin po ang Panginoon at tayo po'y sinasamahan niya sa lahat ng oras, sa bawat sandali ng ating buhay. Kailanman po ay ang Panginoon na hindi niya tayo iniwan. Siya po'y laging nasa atin. Tayo lamang po ang nangiiwan sa Kanya. At salamat po sa Panginoon. At mayroon po akong ang bawat isa po sa atin, alam po na naranasan po bago sila magpunta dito sa Saudi Arabia. Bilang isang OFW ay dumampo tayo ng yung tinatawag ng PIDOS, na lahat po ng lumalabas ng bansa o kahit sa mga bansa siya pupunta ay binibigyan po siya ng informasyon tungkol sa bansa pupuntahan niya. So dito po sa Saudi Arabia, bilang OFW ay sinabi po nila doon sa PIDOS yung dapat nating gawin at hindi dapat yung bawal. So pagdating po natin sa Saudi Arabia, dito sa lugar na ito, ay siyempre baguhan po tayo, pinagmamasdan po natin yung kilos, yung mga culture nila dito, at maging yung dapat yung batas po nila ay malaman din natin, magkaroon tayo ng idea para hindi natin malabag. Alam po natin ang kapag nilabag po natin ang batas ng Saudi Arabia o ng batas ng host country, ano pa mangyayari sa atin? Tayo po ay parurusahan o makukulong. Kung bakit marami dito sa Saudi Arabia na mga Pilipino na nakulong nang dahil sa paglabag doon sa kanilang batas. Sinasabi ko po ito dahil may kaugnayan sa ating mensahe sa umagang ito. Tanghali na pala. At ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17 na alam po karamihan ng bawat isa sa atin, ang sabi po niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, sabi niya, the new has come. Kapag ang Panginoong Jesucristo ay nasa atin, ang sabi po ay tayo ay bago ng nilalang. Yung pong luma nating pagkatao ay wala na. Ito po'y mapapalitan ng bago. Bago na siyang nilalang, tulad ko po nang tanggapin ko po ang Panginoong Jesucristo, physically wala naman pong nagbago sa akin eh. Makikita pa rin ninyo na malaki ang tiyan ko. Siya pa rin yung muka. Katawan okay lang din. Ang tinutukoy po ditong naging bago, sabi po sa Romans chapter 6 verse 6, sabi po,
knowing this, that our old man is crucified with him, that the body's sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Ito pong bagong katawan, ito pong lumang katawan na patuloy na gumagawa ng kasalanan, nung tanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo, kasama na po itong napako sa krus. At kaya, kapag ang Panginoong Jesucristo na ay nasa sayo, bagong nilalang ka na po. Wala na yung luma, kundi bago ka na at mamumuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, napunta siya rito hindi upang gawin ang kanyang kalooban. Napunta po siya rito upang gawin ang kalooban ng Diyos. So kung ang Panginoong Jesucristo ay sa atin, ano po dapat ang ating gagawin? Ang kalooban po ba natin o ang kalooban ng Panginoong Jesucristo? Once na ang Panginoong Jesucristo ay wala sa atin, magpapatuloy po tayo sa paggawa ng kasalanan kapag hindi po natin siya tinanggap. Yung lumang pagkatao ay nawala na. Naging bago na ito. Ang tinutukoy na nawala, ito yung dating ginagawa po natin. Na dati wala tayong preno, kahit na ano yon, gagawin natin kahit labag sa kalooban ng Panginoon. Ngayon narito na ang Panginoon at tinanggap natin, yung kalooban lang po niya ang dapat na maganap sa buhay po natin. Subalit, marami po ang nag-claim ng Panginoong Jesucristo ay nasa kanila. Subalit yung kanilang ginagawa ay patuloy nung dati nilang ginagawa. Wala pong nabago. Nagkaroon po ng problema. Meron pong problema lumilitaw dito. Kapag kiniklaim po natin na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo at walang nabago sa buhay natin, yung dating ginagawa natin na makasinlibutan ay patuloy nating ginagawa, meron pong problema doon. Marami pong nagkiklaim nito na tinanggap po nila ang Panginoong Jesucristo, but wala pong nabago sa kanila. Physically, sabihin natin malaki ang tiyan katulad ko, but yung ginagawa po nila na dati ay hindi po nabago. Wala pong pagbabago. At wala rin po silang eagerness na maglingkod sa Panginoon. Dahil hindi sila talaga binago ng Panginoon o hindi nila talaga tinanggap ang Panginoon. But kiniklaim lang nila. Kailangan po ba natin magsimulang muli? Na tinanggap po natin ang Panginoon, subalit walang nagbago. Siya pa rin. Na kiniklaim po natin na tinanggap natin. Kailangan po ba ng tao ang kaligtasan? Tingnan po natin kung ano po naging problema ng tao. Sabi po ng Isaiah chapter 59 verse 1, ang sabi po niya, "Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, or is ear dull, that it cannot hear." Ang Panginoon po, ang kanyang kamay ay hindi maikli para hindi niya tayo abutin. At hindi niya marinig. Hindi po siya bingi para hindi niya marinig ang ating mga panalangin.
Pero ano po ang nangyayari? Panalangin po tayo ng panalangin, parang walang nangyayari. Hindi niya naririnig. Ano po ba ang naging dahilan? Bakit hindi niya marinig ang ating mga panalangin? Na kiniklaim naman natin na tinanggap natin ang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, nasa atin siya. But hindi tayo marinig ng Panginoon. Ang sabi po niya sa Isaiah chapter 59 verse 2, "But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear." Hindi po niya narinig ang ating mga panalangin dahil nandun sa ating mga kasalanan. Ipinaling po niya ang kanyang muka at hindi niya marinig. Bakit? Kasi po wala tayong relasyon. Wala tayong relasyon sa Diyos, kaya hindi ayaw niyang dinggin ang ating mga panalangin. Yun po ang dahilan. Hindi marinig ng Diyos ang ating mga panalangin ng dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ipinaling ng Diyos ang kanyang muka para maitago ang iyong kasalanan sa kanyang paningin at upang hindi marinig ang iyong mga panalangin. Bakit po naligtas ang mga tagasunod ni Kristo? Dahil ipinalangin sila ng mga lingkod ng Diyos. Kung hindi po narinig ng Diyos ang ating mga panalangin, na humingi po tayo sa Kanya ng saklolo, na iligtas po niya tayo. O ano man yung mga request natin, hindi niya marinig. Kung bakit naririto tayo ngayon, hindi po nang dahil dun sa ating mga panalangin, mga kapatid. Kundi nang dahil dun sa mga lingkod ng Diyos, nanalangin para sa inyo. Amen. Para sa atin. Amen. Kaya napakahalaga ng panalangin ng isang matuwid o lingkod ng Diyos. Na ipinanalangin po natin yung mga taong wala pa sa kingdom ng Diyos. Kaya mapalad po tayo, narito po tayo, narinig po natin ang mga salita na nanggagaling sa Panginoon. Kapag umayo ang isang ibanghilista, bago po niya datnan yung pupuntahan po niya o bago siya umalis ay ipinanalangin na po niya yun. At bago hayuan o ipaliwanag ang salita ng Panginoon sa kanya, ipinanalangin na po yun kung bakit patuloy yung paghipo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo pong naririto ay pinili ng Diyos kung bakit narito tayo. At mapalad tayo dahil dinig ng Diyos yung panalangin ng mga taong nanalangin para sa atin. Sabi po dito, alam po natin na maraming mga pilantropo, o yung mga taong yung mga kayamanan nila ay binabahagi sa mga mahihirap na mga may kailangan sa buhay na kailangan nila yung tulong. Halos karamihan dito po sa kanila, lahat ng gumagawa ng mabuti na wala pa si Kristo sa buhay nila ay hindi naniniwala na sila'y makasalanan. Dahil mabuti po yung ginagawa nila. Hindi po sila gumagawa ng masama, kundi patuloy na tumutulong sa mga kapwa-tao na nangangailangan. Subalit po, pinatutuhanan ng Biblia na ang lahat ng tao ay nagkasala. Amen. Ayon sa Romans chapter 3, verse 23. Ang sabi po niya, For
all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat po ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo nagkasala. Wala pong isa man sa atin na hindi nagkasala. Kaya lahat po ng inihiling po natin sa Panginoon nang dahil doon sa kasalanan na yon ay hindi po niya naririnig. At ito pong kabayaran ng kasalanan ito ay kamatayan. Ang sabi po niya sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Kanino po? In Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran daw po ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Hindi po ito yung kamatayang physical ang sinasabi niya, kundi yung ugnayan po natin sa Diyos. Yung spiritual po na yun. Kung mapapansin po natin o nabasa po natin, nung magkasala si Eva at si Adan ay hindi po sila namatay. Kaya po, ang kabayaran ng kasalanan na ito ay hindi po, ay kamatayan po sa espiritu. Yung pong ugnayan natin, sabi po niya, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ibig sabihin separation o ugnayan ng Diyos at tao. Ipinaling ng Diyos ang kanyang muka nang dahil sa kanyang o sa kasalanan ng tao. At ang Diyos po ay gumawa ng solusyon. Ang solusyon upang muling manumbalik ang ugnayan ng tao at mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang Panginoong Jesucristo ay nagsakripisyo po para sa atin. Para kapalit ng ating kasalanan. Sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 26, for then he would have had to suffer separatedly since the foundation of the world. But as it is, he has appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. So yun po yung nangyari. Para maalis lang po ang ating mga kasalanan, isinakripisyo po niya ang sarili niyang buhay na katubusan po ng ating mga kasalanan. But take note po, lahat lang po ng kumilala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, yun lang po ang maliligtas. Yun pong hindi nila ina-appreciate yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi po sila kasama doon sa kaligtasan iyon na binabanggit na isinakripisyo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili upang ang bawat isa sa atin ay maligtas, mawalan ng kasalanan. Sabi po sa Hebrews chapter 9:27, and just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Minsan lang po mamatay ang tao, and after that, yun pong judgment ang darating sa bawat isa sa atin. Kung hindi po tayo manunumbalik sa Panginoon at kikilanin yung ginawa niyang sakripisyo para sa atin, tayo po'y mapapahamak. It is 100% po na mapapahamak po tayo. Pagdating ng, alam po ninyo, ang tao
habang siya'y nabubuhay, yun po yung time ng kanyang pagdedesisyon. Pag namatay na po ang tao, nagpantay na ang kanyang paa, hindi na po siya pwedeng magdesisyon para tanggapin niya ang Panginoon. Minsan lang po mamatay ang tao, hindi po 2 beses dito sa lupa. Pag kinuha po ng Diyos ang ating buhay o yung pinahiram niya sa atin at hindi tayo nanumbalik sa Panginoon o hindi natin tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas, sigurado pong tayo'y mapaparusahan ng dahil sa ating mga kasalanan. Gumawa na po ng solusyon ng Diyos para mawala itong kasalanan ito. Sa 9:28 ng Hebrews, ang sabi niya, so Christ having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with the sin, but to have those who are eagerly waiting for Him. Ini-offer po ng Panginoon ang sarili niyang buhay at tinako niya ang kasalanan ng bawat isa sa atin. At ito po'y makakamtan po yung kaligtasan yun sa yun lahat na naghihintay. Ano yung eagerly? Nananabik at naghihintay sa Panginoon. Ang sinasabi po dito, lahat po na nananabik at naghihintay sa Panginoon ay sila po yung maliligtas. Siyempre, hindi ka naman mananabik at maghihintay sa Panginoon kung hindi mo siya tinanggap at hindi ka naniniwala sa Kanya. Amen. Ano po ba ang nangyari sa krus na tinatawag nila sa krus ng Kalbaryo? Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Sabi po niya, yung hindi nakakilala sa kasalanan ay Kanyang inaring may sala dahil sa atin. Kinuha po niya, inari po niya yung kasalanan ng bawat isa sa atin upang maging matuwid po tayo sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Diyos. Yun po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya napakapalad po natin. Ba't hindi po ito lahat ng tao sa mundo? Yun lang pong mga taong magdi-decide na kikilanin siya at tatanggapin bilang sarili lang tagapagligtas at kikilanin lang Diyos ang Panginoon. Sabi po niya sa Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ng Panginoong Jesucristo na laging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Amen. Yun po ang naging solusyon ng Diyos para sa atin upang makapanumbalik tayo sa Kanya.
at yung ating mga kasalanan ay mawala. Ang Panginoong Jesucristo lang po ang naging solusyon, naging handog para sa ating mga kasalanan. Ano po ang naging resulta nito? Makikita po natin sa John 3:16, sabi po niya, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him," sabi po niya, "should not perish, but have everlasting life." Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakasimple lang po. Sumampalataya ka lang sa Panginoong Jesucristo, hindi ka na parurusahan o hindi ka na mapapahamak, kundi ang kapalit po nito ay buhay na walang hanggan. Napakasimple po. Wala naman po tayong ibang gagawin kundi maniwala. Maniwala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 7, "In Him we have redemption, through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace." Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo ay nagkaroon po tayong katubusan sa ating mga kasalanan, ayon po sa kayamanan ng kanyang biyaya na hindi malirip. Napakapalad po natin na narinig po natin ang salita ng Panginoon at tayo po ang magdidesisyon noon, mga kapatid. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 13, "But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ." Sabi niya, datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inlapit sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan po ng dugo ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay magkakaroon ng ugnayang muli sa Diyos. Amen. Nang dahil dun sa pagkakabubo ng dugo ng Panginoong Jesucristo, ito po'y niyandog para sa ating mga kasalanan. Wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin lang siya. Sumampalataya po tayo sa Kanya na siya Diyos. At matatanggap na po natin ito. Sabi po niya, ano po ba ang dapat natin maging response dito sa ginawa ng Panginoon? Dapat po natin siyang, sabi po niya dito, receive God's gift by faith. Sabi po niya, sa Romans chapter 10 verse 9, ang sabi po niya, "Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." Sabi po niya, kapag naniwala po tayo na siya ay binuhay po muli ng Panginoon, ng Diyos, na nanggagaling sa ating mga puso, tayo po ay maliligtas. Amen. At ito pong kaligtasan ito, ang sabi po niya sa Ephesians 2:8, "For by grace you have been saved through faith." Sabi po niya, "And
This is not your own doing, it is the gift of God. Ito po'y regalo, ay binigay po sa atin ng Diyos, itong kaligtasan ito, sa pamamagitan po ng kanyang biyaya at habag, tayo po ay maliligtas. Sabi po niya sa chapter 2 verse 9 ng Ephesians, not a result of works so that no one may boast. Hindi po sa pamamagitan ng ating mga ginawa na mabuti. Kaya kung bakit tayo ay maliligtas, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya wala po tayong dapat o pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Panginoon dahil hindi po natin ito pinagpaguran. Kundi ito po'y biyayang bigay ng Diyos. Ito po'y regalo na libre, na walang bayad. Amen. So ano po dapat gawin ng tao para siya'y maligtas? Dapat niyang tanggapin ng Panginoon. Dapat po tayong lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng ating mga nakikita. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Ang sabi po niya dito, tinigilan na po ba natin magtiwala sa ating sarili? At nagsimula na ba tayong o sinimulan na ba nating pagtiwalaan ang Panginoon sa ating buhay? Amen. Ang binabanggit po dito ang Panginoong Kristo, na sa Kanya nanggagaling ang kaligtasan, ang salvation po. Tinalikuran na ba po natin ang mga kasalanan na dati nating ginagawa? Anong klaseng pagtalikod? It is 90 degrees, 360. Kapag 360, bali binalikan mo lang, di ba? 180. 180. Dapat 180 or 90 degrees. Hindi na po natin dapat balikan yung mga kasalanan na ating ginagawa upang hindi muling magalit sa atin ang Panginoon. Kinumpes na mo na ba sa iyong mga labi, na nanggaling sa iyong mga labi, na ang Panginoon mo at ang iyong master ay ang Panginoong Kristo sa iyong buhay sa ngayon? Amen. And number 4, sabi po niya, are you willing to follow and obey Him for the rest of your life? Amen. And number 5, yung pong hindi pa nagko-commit sa Panginoon, are you willing to recommit yourself and follow Jesus Christ? Amen. Doon po sa hindi pa tumanggap sa Panginoon at kumilala bilang sarili niyang tagapagligtas, gustong bang tanggapin ang Panginoon sa oras na ito? Siya po'y kumikilos at kinakausap ka po niya. Gustong bang tanggapin ng Panginoon sa iyong buhay bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas? Sino po nagnanais na tanggapin ng Panginoon at i-recommit ang kanyang buhay na muli sa Panginoon, ay pwede pong magpunta dito sa harapan at kami po ni Pastor Floro ay ipapanalangin po namin kayo. Wag po kayong mahiya, mga kapatid. Minsan po sa ating buhay, nag-commit po tayo sa Diyos, subalit nakalimutan natin yung pag-commit natin sa Kanya. Halip po kayo, kapatid, pangungunahan po tayo ni Pastor Floro sa panalangin. Sino pa po ba ang nais tanggapin ng Panginoon at mag-recommit
sa Panginoon. Amen po. Sino po? Si Kuya Floro po ang mananalangin para sa atin. Ito po si Pastor Floro. Amen mga kapatid. So malinaw po ang salita ng Diyos sa umaga pong ito. It's a reminder, paalala po sa atin na ang buhay natin, nasabi doon, if we are in Christ. Lagi pong binabanggit sa Biblia, in Christ. Ibig sabihin, na kay Kristo. Ibig sabihin na kay Kristo, tayo ay nagsuko ng ating buhay. Sinuko natin sa Kanya. So, sabi nga po ni Pastor Joe, kung hindi pa natin naranasan or na pakita mo nga Kuya Marlon yung Roma 10:9, yung binanggit yung kanina. Roma 10:9. Roma chapter 10 verse 9. Verse 10. Yan. Okay. Kung ipahayag ng iyong mga labi ni Jesus ay Panginoon, have we confessed already in our mouth that Jesus is our Lord? Kailangan daw po ay dito marinig yung ating bibig ang confession. Amen. Or if we have done this before, sabi ni Pastor Joe, there is a recommitment. Nag-commit tayo na, pero nawala ulit tayo, naligaw ulit tayo, nalimutan na natin. So, this time, the Lord is calling, is asking us to, this time we can recommit. So, mga kapatid, nais ko pong ipanalangin kung kayo po ay nais na sa inyo pong puso, sa inyong buhay. We will have a few minutes to search our heart. Saliksikin po natin ang aming mga puso. Ano man po yung iniisip natin sa mga oras na ito, kalimutan muna natin. May problema, kung ano yung mga anumang katanungan natin sa isip. Pansamantala po natin munang isang tabi. At atin pong pakaisipin yung salita ng Diyos na narinig po natin sa araw na ito. Alam po ninyo, mapalad tayo. Yung ibang tao hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Walang chance na saliksikin ang sarili upang itanong, upang usisain yung sarili kung ano ba ang kanyang buhay. Mayroon na ba siyang Kristo? Sapagkat malinaw po ang Biblia, without Jesus Christ, without Christ in our heart, when we die, when we leave this earth, sigurado po yung pupuntahan natin. Hindi tayo sa Diyos pupunta. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ang salvation is found in no one else except in the name of our Lord Jesus. Amen. Acts 4:12, binabanggit po dyan. Sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng kalangitan, ang tanging pangalan lang ng Panginoong Hesus ang isukat ikaligtas. Hindi pangalan ng relihiyon, hindi pangalan ng sinong tao, kundi pangalan lang ni Kristo, which is Jesus Christ. Amen. Acts 4:12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan. Malinaw po. Kung may kilala pa kayong pangalan sa mga sandaling ito mga kapatid, kalimutan muna natin yon. Pangalan ng relihiyon, pangalan ng tao, pangalan ng kung sino-sino, pangalan ni Kristo lang. Ang sabi po ng Biblia, ang tanging makakapagligtas sa buong mundo na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, let's have some few minutes. Search our heart. Saliksikin po natin ating puso. Kung tayo po ay nag-commit sa ating Panginoon, sa Panginoong Jesus, nagsuko ng buhay, pansamantala nawalay tayo, this is the time that we have to recommit. And then kung hindi pa natin naranasan ay ipahayag ng ating mga labi
noong pamanguna or nung mga nakaraan na talagang tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, this is the time that we decide. Amen. Sa desisyon po lang natin nakasalalay ang ating kapalaran. Whether we decide to accept Jesus or we decide to just let Him go. I-deny lang natin. Baliwalain lang natin. So, let's have some few minutes. Let's all be silent in the presence of God. Then we will pray together. Saan man po kayo dyan, sa inyo pong puso, si ate, anong pangalan mo ate? Jocelyn? Jasmine. Siya po ay, ngayon lang na-invite si ate Jasmine. Second time. Jaslyn. Amen. So, sa bawat isa po sa atin, we will pray. Gabayan ko po. Sunod lang po kayo sa akin, ate. So, lahat po tayo. It's a confession. If this is a recommitment, we also pray. At kung hindi pa natin nagawa ito, this is the time na ating ipahayag yung ating pong pagtanggap, pagsusuko ng buhay sa ating Panginoong Jesus. Susunod lang po kayo sa akin. Ariin po ninyo na panalangin ninyo sarili, personal. Magiging gabay lang po ninyo. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na narinig ko ngayong araw na ito ang iyong mabuting balita na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pagkakataon kong ito ay binibigay ko ang aking sarili, ang aking buhay, at ako po ay humihingi ng tawad sa lahat kong mga pagkakasala na aking nagawa, na isip, na salita, simula nung ako'y magkaisip hanggang sa kasalukuyan. At sa pagkakataon pong ito, humihingi po ako ng tawad sa aking lahat ng kasalanan. Pakalinisin niyo nga po ako ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Binubukas ko ang aking puso at inaanyayahan ka, Panginoong Jesus, na pumasok at maghari sa aking buhay. Maraming salamat po. At ibigay mo po sa akin at tatanggapin ko ang banal na Espiritu bilang selyo ng aking pagtanggap sa inyo. Maraming salamat po. Amen. Ako na lang po ang manalangin sa inyo. Ama naming Diyos, salamat nga po sa inyong mabuting balita na muli po ay pinaalala sa amin, ibinigay sa araw na ito. Tunay nga Panginoon, na tanging sa iyong pangalan lang matatagpuan ang kaligtasan dito sa silong ng langit. Kaya o Diyos, sa araw pong ito, maraming salamat po sa mga buhay ng mga kapatid na nandito ngayon. Kayo po ang nakakaalam, higit nakakakita kung sino yung nagsuko, sino yung tumanggap sa inyo sa mga pagkakataong ito. Salamat po sa buhay ni Ate Jaslyn na nakabahagi namin nakasama sa araw na ito. Lord, salamat kung isinuko niya kanyang buhay sa inyo, pagpalain niyo nga po siya. At lahat ng mga kapatid yung nagkaroon ng recommitment. Alam ko na maraming mga kapatid na sa mga nakaraang panahon nandun ay binigay ang kanilang buhay sa Panginoong Jesus. Ngunit sa mga ilang araw, ilang panahon na nagdaan, Lord, nalimutan nila at nakaligtaan nila
na ang kanilang buhay ay nasa kayo sa inyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa pagkakataong ito, salamat sa mga buhay na nagkaroon ng recommitment sa kanilang relasyon sa inyo, maging sa mga kapatid kasama namin dito na ngayon lang nagbigay ng kanilang buhay. Lord, ikaw ang higit na nakarinig, nakakilala ng kanila pong mga panalangin, nakarinig ng panalangin. Kaya Lord, pagpalaan nyo nga po ang bawat isa at patuloy nyo gabayan kami, samahan sa aming pang-araw-araw na buhay, patuloy na lumago kami sa aming spiritual na buhay sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po sa inyong mga salita sa araw na ito at muli, O Diyos, sa iyo lang ang kapurihan, ang kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.